Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At yun na nga, unfortunately wala pa akong bagong artist, so I'll stick to my old vlogging which is about Barda, guys. Okay, yun, una natin ay from Jimmy Entertainment article, David Licauco di pa rin mapigilang mamangha sa galing ni Barbie Fortesa sa pag-arte. Nagkwento si David Licauco tungkol sa kanyang Eras Tour concert experience sa Australia at kung ano ang naging reaction ni Barbie Fortesa dito. Kahit na nakatrabaho at nagkasama na sila ng matagal sa ilang proyekto, hangang-hanga pa rin si David Licauco kay Barbie Fortesa pagdating sa pag-arte. Yes, I would have to say Barbie Fortesa. Mabilis ang sagot ni David Licauco nang tanungin siya ng DMAnetwork.com kung kanino sa kanyang Pulang Araw co-star siya nagugulat sa galing sa pag-arte. Matagal-tagal ko na rin siyang nakatrabaho. Ang dami niyang different emotions sa acting na minsan uy, bago yan ah. Sa Pulang Araw, iba kasi yung character niya. So, nakikita ko yun sa lahat ng ginagawa namin and that says a lot about her passion for acting talaga. Sa naturang upcoming Kapuso action drama, gaganap si Barbie bilang Adelina, isang vaudeville star, samantalang ang karakter ni Hiroshi, isang sundalong Hapon, ang gagampanan ni David. At another article related to that ay Barbie at David Licauco nag-celebrate ng isang taong pampakilig sa mga nanonood ng tambalang Barbie Fortesa at David Licauco. Nakapanayan ng GMA Network ang pambansang Ginoo bago magsimula ang kanyang fan meet sa SM Dasmariñas, Cavite. Nitong March 9, ang naturang event ay launch ng Oppo Reno 11F 5G na ang smartphone brand na ino-endorso ni David. Hindi magkamay ang fans nang bumaba si David sa stage habang kumakanta. Kilig na kilig naman ang isang fan nang haranahin siya ng aktor. Looking forward din si David Licauco na mas makasama pa sina Alden Richards at Sanya Lopez na parehas na first time niyang makakatrabaho sa Pulang Araw. Kumusta na kaya ang naging experience ni David so far? It's been fun. I think for this teleserye, I'm learning a lot. Also, it's my first time to be working with Alden Richards and Sanya Lopez. Tapos nandyan pa si Barbie. Epikison, ang dami pa namin. Nakakatuwa kasi just being around them, feeling ko kailangan kong mas mailabas pa yung husay ko kung meron man husay. Ayon, mas gagalingan ko para makasabay sa kanila. Bagamat nararamdaman niya na kailangan niya mag-level up para makasabay sa kanyang mas experienced na co-actors, hindi naman pinipressure ni David ang kanyang sarili. I think at the end of the day, it's still a collaborative team effort. It's not just me, but it takes the whole team to put up a good show. It's also the writers, the directors, and everyone else. I don't really feel the pressure naman, but of course, I have my own pressure for myself. That I want to be good to good in this teleserye. I'm just enjoying it. Isang parte ng programa nakapagkwentuhan si David Licauco na event host at Sparkle talent na si Rain Matienzo at Oppo Public Relations Supervisor na si Mark Ordones na ikwento ng pambansang Ginoo ang pag-unwind sa Australia. Hindi lingid sa kalaman ng nakararami na nagpunta si David sa Land Down Under upang mapanood ang Eras Tour ng sikat na American singer na si Taylor Swift. Masaya, kumakanta-kanta ng konti, natutuwang sagot ni David. Nakakatuwa na makita yung mga tao na ganun nila kamahal si Taylor. At si Taylor Swift rin kasi yung singer na kinalakihan ko. Sobrang saya for me to watch her live. Napakagaling niya. At napakabait niya when it comes to her songs. Ang dami niyang kinanta. Actually, nagtaka nga ako kung paano niya nagawa yun. Sobrang dami ng kanta, like 3 hours yung concert. Like, wow, paano niya nagawa yun? Ako nga konti lang nakakapagod na. Minsan na rin daw siyang nabiro ng kanyang love team partner na si Barbie Fortesa na isang true blue Swiftie. Maalala na pinili na lang ni Barbie na manatili sa bansa kaysa lumipad sa Australia or Singapore para mapanood ang kanyang idol dahil may pinapagawa pa raw itong bahay. Kwento naman ni David, parang niloloko lang ako ah. Di ka naman fan eh. Ako yung fan eh, ganyan-ganyan. Hopefully makapanood din siya kasi alam ko naman na kung gaano siya ka-fan ni Taylor Swift. Actually, binigyan nga siya ni Rain Matienzo ng merch. Iyak siya eh. What more pa kaya kung mapanood niya ang idol niya? Ay nako, David. Kasalanan mo yan, di mo kasi nilibre. Charot. Next is the very beautiful Barbie Fortesa for Black Water. Let's watch this. For me, being the best bit about making sure you look and feel good.
doing the hard work, staying true to who you are, and always putting your best scent forward. BW Women, so you can be your best self every day. At yun na nga ang napakagandang si Barbie Fortesa for Black Water na nakita ko na ng personally. Grabe. Next ay a post ni Iota 4011 at Cordelia proof that something new is coming up. So hindi raw puto pulang araw, sabi ni May, at sabi ni May abangan. Yan yung president ng Barbinatics. Let's watch this. Ayan na nga. Nasa National Museum sila. At ang kikay na si Barbie ay, yan, may dalang tumbler at binabasang script. Ayan, napaka-professional kasi, napaka-cute. Grabe. At yun na nga. At parang si Tito. Hindi mo si Tito Tony yan, hindi. So, mga security guard and yung director. Yan, pasal din na tayo dito, pre. Yan na nga. Ayun. So, pabalik pala sila dun sa dun sa place na yon para mag-shooting. At yun na nga, napaka-pretty si Barbie. And hindi kinakabisado na yung script. Ayan. Ganyan kagaling si Barbie sa and very professional talaga. That's why I so love her. And yan. So, and next naman ay post ni Simple Grind or Coach Nicolo Chua na friend ni David. Sabi, always ready. David Licauco is a baller. Simple Grind. Okay, let's watch this. Nag-train si David more for his physical fitness. Ever since teenies kami, so we have that relationship. And kahit ngayon, kahit na artista na siya, tuloy-tuloy pa rin siya. May mga leagues siya. Siyempre, artista, may mga iba siyang mga celebrity games. So, yeah, better to stay ready dun sa mga games na yun. Ayan nga, napakagwapong. Ba't sang ginoon na si David Licauco, no? So, very siya, hands-on sa kanyang pagbabasketball. At talagang pinaperfection niya talaga. Kasi talaga namang MVP daw siya nung pang high school days niya sa Grace College. And even nung nag-college daw siya. So, yan na nga, napakagaling si David. At ayan, si Nicolo Chua at si David. The handsome David na sayang. Ay nako, David. And next is Francine Diaz on our experience on the Vans Fashion Week. Let's watch this. Hi guys! I'm Francine Diaz, and for me, yung highlight ng fashion show na to, maybe the interactions I've had with the Mulak twins and with Kuya David Licauco and Ate Catherine, kasi I was really nervous kasi we have to dance while walking, so having a chit-chat with them, nakakagaan ng loob, so I am very thankful na nangyari yon. And of course, I had fun on the runway for the first time, even if medyo nervyos pa ako, but yeah, that's the highlight of my bench fashion show. Thank you! And next naman ay Oppo event with David and Rain. Let's watch this. Promise nyo kay David yan, ha? I'm sure Sino bumili? Kiss ko. Kiss. for sale pala yan for this afternoon. Ano lang, libre lang yung kiss, pero kailangan bumili ng Freebie. freebie. Freebie yung kiss when you pre-order the Oppo Reno 11F. Ayun pala, may pre-kiss do sa mga bumili ng Oppo F11. Sayang, hindi ako kasama doon. Charad. At next naman, ayan, may nagpa-picture sa kanya na medyo kamukha ni Pipay. At inayos-ayos pa ni David yung buhok. Si Pipay nga yata yun. Ayan, inayos niya yung buhok. At yan. Funny IG post, Barbie not tagging David on the picture.
Now, this was my post 1 year ago sa Instagram ni Barbie Fortesa to, nung Man of Po days. Ayan hindi tinag ni Barbie si David. Kahit nasa picture siya, ang tinag niya ay si Rob Gomez at si Casey Banks. So, yan yung magkaaway era, si Barbie at David. Tapos, ang pali lang kasi, pinollow siya ni David, pero di nag-follow back. Kaya, in-unfollow ni David. Wahaha. Para silang others. Ganyan sila nung panahon na yun. So, pero natapos naman na yan. Hindi naman na sila others ngayon. Kaya lang, yun lang nga. Parang nagbago si David after nung Eras Tour. Oo. Parang, nung dati nun, parang, alam namin hindi pa siya ganun kaseryoso kay do sa girl. Pero parang ngayon, iba na. Yung tato niya do sa girl. Wirun mo, isama niya maghapon, no? From game to bench, tapos yun pa sa sa Wonderland Music Festival, di ba? Ang nga ni David dun medyo mukha siyang mukhang dugyot ng konti. Kasi lasing na sila. Ganun talaga pagkakasama niya yun. Laging lasingan ng ang ganap. Sila ni Dustin. Kasi yun naman talaga yung goal ni girl. Para ma-release yung wild side ni David. Kasi mahihain siya pagka hindi siya lasing. Ganon. Grabe. At yun namang tungkol kay Mystery Girl. Actually, puro siya. Puro stories from the eyewitness daw. So, wala tayong actual evidence. Walang kumuha ng picture or video. Sana may kumuha man lang para meron tayong evidence, no? Pero, wala. Unfortunately, magaling sila magtago. At, yes, until merong evidence doon, hindi natin alam kung totoo yung kay Mystery Girl. Kaya nga yata bantay sarado si rumored girlfriend kay David kasi yun nga, iniiwasan niya yung mystery girl na yun. Kaya, ewan ko, nag-aral pa ba yan? Grabe, puro na nakabuntot kay David. Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Bardo updates. See you on my next vlog. Bye!